Okay, so sige po. Yes. So ngayon pag-uusapan natin paanong makatitipid. Makatitipid, sa yun pala tamang hospital word. bill, no? So ito, sige po, simulan na natin. Konting trivia lang, no? Meron tayong trivia dito. So sabi sa may datos ng DOH, 60% daw ng mga Pilipino ang nagbabayad ng medical expenses nila mula sa sariling bulsa. Kita mo na 'yon. sir. Gaano kahirap 'yon, di ba? Correct, no, sir. So magkano ba ang minimum? 15,000. 15,000 per month. Sir. O papaano kung ang hospital bill mo is 60,000? Correct. So, ibig sabihin, 60% ng mga tao, parang lahat ng sweldo nila sa loob ng 4 na taon, sa isang, 4 na buwan sa isang taon, andun lang sa hospital bill, no? Correct. Okay, sige po. Yun. So, yun ang isa sa mga, sir, parang trivia natin and tingnan natin kung ano yung mga common or parang magkakaroon tayo ng realization pagdating doon sa usapin ng health or sa mga yan, katulad na sa hospital bills natin. So, ayun, sir. So, hindi po kami doktor at hindi po kami may-ari ng ospital, no? Pero tayo lang, no? Reflection lang natin ito para sa mga normal na tao na katulad nating lahat. Tama. Okay, based dito sa ating research, no, meron tayong mga sample lang na breakdown or karang common illness na magiging range niya, kumbaga, ng ating mga pwedeng magastos doon, sir. Halimbawa, sir, dito sa number 1 natin, meron tayong common illness ay ito sa pagdating sa na dengue. Okay. Kumbaga, parang nagre-range siya, sabi dito, ng 30 to 50,000 pesos ang pwedeng abutin niya. Doon sa mga gamot, laboratory test, confinement, kumbaga parang simpleng sakit lang siya pero yung gastos na, sir, di ba? Parang nabanggit mo kanina, 15,000 lang yung sahod per month. Pero ang gastos sa hospital is 60,000. Di ba? So parang affected yung 4 months na sweldo na mapupunta lang doon sa hospital bills. Tama. And syempre, yung mga ganito nga, no? Okay lang naman, may mga district hospitals naman tayo di ba? Correct. Pero may mga time kasi na yun, libre yung mga yun. Yes. Majority of them, yata. Pero papaano kapag yung mga mas complicated na? Ang mga mas complicated pa naman, life and death, di ba? Yes. Hindi ka lang naman magpapatuloy ka doon sa district hospital. Okay na, di ba? Pero ito, halimbawa na dengue, hindi kaya. Talaga isusugod ka sa mga mas magagandang ospital. Tama. Tama. Okay, so sige sir. Ayun, so pagdating naman doon sa mga, yun ay common illness pa lang yun, sir. Kumbaga. So kagaya na sabi mo nga, sir, meron mga major surgery or operations na ginagawa din, di ba? Na yun din talaga yung hindi natin inaasahan. Na, like for example, yes, malakas tayo ngayon, pero hindi natin alam, kinabukasan, biglang may mangyayari sa atin na hindi naman natin talaga expected. Di ba? Kaya parang very critical din pagka ganito mga usapin. Ayun, sir, sample din natin sa major operations. So kumbaga parang tayo kapag nagkasakit tayo ng appendectomy or mga cesarean delivery sa mga magbubuntis, sir, diba? Minsan nagre-range yan, mga sabi dito 70,000 to 150,000 pesos ang kinakailangan doon. Sa cesarean depende. Parang halos 40 yata ang cesarean ngayon. 40,000, sir. Oo. Yun yung yung bayad doon sa doktor sa CS. Pero may mga package naman na po sila, no. 2 taon na kasi mula nung last ako nagpa-cesarean. Ma'am RV, wala naman akong sinasabing magpa-cesarean na ulit tayo, no. Pero syempre yung confinement kasama na doon. Okay. Sa 70 siguro aabot lalo kapag private hospital. Okay. So yung bayad mo sa doktor kasi 'di ba si Doc Ralph, no, yung vice chair natin sa iPro. Hello, Doc Ralph. Kaibigan natin yan. Libre ang pasesaryan dyan. So, ang libre bayad sa ANES. Tama. Kaya kami medyo nakamura. Pero tama. Kung talaga medyo maganda-gandang ospital, syempre kung cesarean yan, magtatagal pa kayo doon ng 2-3 araw. Tama. So, aabutin ito ng 70. Pero doon sa mga ibang yung mga major talaga, medyo mahina itong 70 to 150. Kasi katulad po nung nangyari kay Papa sa amin noon, less than 24 hours yun nasa 400 mahigit. 500 actually mahigit. Ito mo, sir, di ba? Yung naging bill namin po doon. Lalo talaga, sir, kung pangalawa, kagaya nun, nasa private hospital. Oo. Yung talagang kumbaga, sa atin, syempre, tayo, parang gusto natin mas doon din sa comfortable mapupunta yung mga hospital natin sa part ng family or relatives. Diba? Tama. So medyo nakatipid lang kami doon dahil nga ayan, kay Doc Ralph and then yung brain surgeon ay kaibigan din ni Doc Ralph and napakabait naman ni Doc din. Kaya nagbigay ng mga discounts. Yeah. So mga ganong case, sir, yun, parang
kumaga parang sabihin natin makakaabsuelto ba tawag doon. Pero siyempre kung isipin natin yung papaano is doon sa iba. Oo, 'Di ba sir? tama. Yung mga ganong walang kumaga parang walang kilalang doktor or someone na medyo may kakilala nga ganun, 'di ba? So yun ang medyo mahirap or Oo. challenging. Mabigat yon, ICU pa lang, di ba? Tama. Araw-araw yan, 10,000. Mm. Ang bill niyan, tuloy-tuloy yan. Grabe, di ba Oo. sir? Parang stressed ka na dahil nasa ICU yung pasyente mo, stressed ka pa dahil nagpa-pile up yung bill Tama. ng ano. Katulad nung yung nakasama ko doon na isa, anak naman niya, may cancer naman yung anak niya. So, nalagay sa ICU. So, ayun. Anyway, Very challenging nga sir. Lalo na sir, parang sa akin, parang na-realize ko lang din tuloy. Personally, ngayon lang, parang napakahirap din yan, lalo kung sa mga, ikaw yung isang breadwinner tapos magkakasakit ka ng ganun. oo. Diba sir? Tapos wala kang HMO, wala kang kukuhanan kung ano yung pambayad mo sa bills. Diba? Parang, ikaw, parang as breadwinner ka, siyempre, stress ka na doon sa pambabayad mo, tapos parang magiging pa yung sakit mo, kumbaga. Parang mas lalo pa siya lala dahil doon sa stress or depressed. Oo. Diba? Hindi lang din ikaw may stress, pati yung family mo. Correct. Kumbaga, dahil hindi nila alam kung saan kukuhanan, kung ano yung pambabayad doon sa mga hospital bills. Dahil everyday na nandun ka sa hospital, syempre, sabi mo nga sir, nagpa-pile up yung bills mo. diba? Oo. Especially po sa mga breadwinner. And, well, dapat talaga requirement sa breadwinner na matutunan kung ano yung mga pamamaraan para makapagtipid or makaless ng cost pagdating sa mga hospital bills. Pero kasi kapag breadwinner ka, yes, priority mo yung sarili mo na kuhanan ng mga tools na yan, financial tools. Pero kapag din naman nagkasakit yung kapamilya mo di ba? Ikaw di sasagot nun. So, kailangan mo siyang Katulad noong halimbawa, doon po sa anak ko, na-confine yun, 38. Pumasok sa 38. 2 araw yata siya. Doon sa 2 days lang yun sir, Oo. Parang ano ba yung sakit niya noon? Nagsusuka. May season na ganun. October yun may mga season na ganun sa mga bata. Okay? So, sige sir. And lastly, so may na-cover po natin common illness and then yung mga major operations. And then lastly, ito, a critical illness. Kumbaga, yung talagang critical na siya talaga. Diba, sir? So, sabi dito, for example, ang may sakit na stroke or heart attack treatment ay merong range na 200 to 500,000 pesos. Diba, sir? Imagine sa mga ganong sakit talaga. Talagang kailangan mo na maglabas ng mga ganong malalaking halaga para lang magamot or masolusyonan yung illness or yung sakit ng isang tao. yes, totoo. And well, yun yung sa yun yung pagdating sa treatment, di ba? Correct. Pero ang mas mahirap dito sa atin, kaya napaka-important na sa treatment dapat maka-discount tayo kasi ang mas malaki diyan is yung maintenance. Correct. Yung Yung outside after, na. Yes, sir. yung andun na sa bahay and then iniisip mo kung paano mapapalusog, paano mapapasigla and then ayun, Yun yung sir, no? Yun yung talaga challenging. Yung di lang sa hospital mismo, yes, kung for example, naka-absuelto ka sa bayad sa hospital, pero yung susunod kasi 'di ba? Yung mga tama nga sir, yung maintenance niya. Oo, yun yung mas mahirap yun actually. Kasi dapat comfortable sila, etc. Yes. Depende. So, tama ito, yung sa critical illness, yung mga na-stroke, mga cancer patients po natin, ayan, etc. So, kaya nga dapat, sa treatment pa lang or doon pa lang sa hospital bills, no, makaisip na tayo ng paraan, paano tayong makakatipid. Tama. Okay? Siguro sir, ito, pwede tayong no? Pwede ba natin yan ito? Oo, po pwede. Oo, tama. Ayun, sige. Ito yung mga sample po talaga na nakita natin na mga realidad ng ng mga bills na ganito. Number 1. At sir, may nag-flash lang dito. Ayan. Yan. Yan, kung nakikita natin yan, no? Ito sir, talagang parang real life experience na isang isang tao na yung pinakita niya diyan yung naging total niyang bills doon sa hospital kung nasaan siya. Oo. Magkano ba yan? Hindi ko nakikita Nasa around yan sir Nasa 120 something. 120. Almost 120,000. Ano yung naging sakit niya? Tonsillectomy. Ano yun? Tatanggalin tonsillitis? Parang ganun ata sir. Siguro. Oo, ganun sir. Okay, sige. Meron pa po ba tayong sample dyan? So, 120. No? Yung hospital na yun ay saan? Pwede ba natin yan sir? Hindi. I mean, Private. general. Private hospital siya. Sa Nueva Ecija? Sa Manila sir. Manila. Okay. So, private hospital sa NCR.
120,000. Yes. Ganun sir, na-share niya doon kasi based dun sa kanyang experience, yun nga, nagkaroon siya ng ganung bill na amount, then buti na lang meron siyang HMO, so parang Okay. na-cover naman. So yun. Yung buong 120. Yes sir. Oh, kakainam naman. Imagine niyo po, no, halimbawa doon sa sample na yan, Yes. 120K binayaran ng HMO company sa kanila. Ibig sabihin, kung magkano man yung binayad mo, halimbawa, siguro ang binayad nun mga nasa 25,000. Correct. Ganon. Halimbawa po, 20,000 yung binayad niya doon, or 30,000, sabihin mo na, 30,000 yung binayad niya sa HMO, no? Pero since nangyari ito sa kanya nang hindi inaasahan, or kung inaasahan man, nag-surgery ba? Hindi na yan sir na-share eh. Hindi na na-share. Pero sa 30,000 na pinambayad niya halimbawa doon sa HMO, na-hospital siya, gumastos ng 120,000. Magkano ang presyong natipid mo? 90,000. Correct. Imagine that, 90,000 yung natipid mo dahil lang meron kang investment or dahil lang kumuha ka ng HMO. Ganon Yes, kalaki. nakatipid, No? diba? Kasi talaga namang mindset natin, no, na halimbawa yung mga HMO na yan, na Yeah. parang gastos. Di ba? Correct. Dahil palabas yan eh. Dahil palabas yan. Palabas ng pera. Dahil hindi natin siya ginagamit. Tama. Di ba? Pero kapag ginamit natin siya, pwede naman po kasi yung mga ganyan sa mga preventive eh. Yung mga magpa-laboratory ka, etc. Kumbaga parang nag-deposit ka lang sa HMO, ginamit mo para ipatest yung Yes. sarili mo. So parang bumalik lang din naman sa'yo yung pera na binayad mo doon. Di ba? So since ganyan yung nangyari, lalo dito sa sitwasyon niya, napakalaki ng natipid niya kung Yes, sir. tutuusin. Kung wala siyang HMO, buong 120,000 na yun. Tama. Galing yun sa pocket niya. So, ganun po ka-important, no? Yung sa HMO. Ano pa? Meron pa ba tayong sample dyan? Meron pa ba? Mukhang wala naman sir. Mhm. Wala tayong pang nakitang sample. Pero doon nga sir, sa case niya na yun, di ba, parang imagine, wala siyang HMO o wala siyang na-invest na gano'n sa mga kanyang, pag nagkasakit siyang gano'n. So, sobrang laki ng bills talaga ng niya, pabayaran sa hospital. Totoo. So yun po yung yun yung isang paraan, no? Para nung sa ganun ay makatipid. Kasi wala po talaga ibang paraan. Correct. Unfortunately, wala pong ibang paraan para makatipid tayo sa hospital bill. Ang paraan lang po diyan ay dalhin natin sa mga district hospital, sa mga government hospitals. Diyan makakatipid po tayo, sigurado, no? Kasi mas mababa, syempre mga libre yung services na meron Tama. doon, di ba? Dahil subsidized diyan ng government. Yun yung isa. Ikalawa naman, syempre, para makatipid ka sa hospital bill, magkaroon ka ng ng mga kaibigan. Magkaroon ka ng kaibigang doktor, di ba? Hindi, yun ang Correct, mga totoo. way para makatipid ka. Magkaroon ka ng kaibigan na doktor, magkaroon ka ng share doon sa ospital, Ayan, para nang sa tama. ganun, bibigyan ka ng discount, etc., etc. No? Pero kung wala tayo lahat ng iyon or lalo sa mga situations and illnesses na hindi kaya doon sa district hospital ninyo. Halimbawa, doon po sa lugar namin, no? Sa Bungabon. Syempre, liblib na lugar po yun. So, hindi lahat ng mga pangangailangan medically ng isang tao ay kaya doon sa amin. Yung mga life and death situations, dinadala yun dito sa Kabanatuan. So, sa Kabanatuan, meron po ang PJG, no? Na napakaganda na rin naman ngayon, Yes, di ba? correct. Nga lang parating puno, no? Pero papaano kung para magkaroon tayo ng ibang option, ang way lang po talaga para makatipid tayo sa hospital bill, para nang sa ganun, mapunta ka naman sa private Tama. hospital na medyo mas comfortable Yes. ka doon, and hindi masyadong natitipid yung mga gastos natin, HMO lang po talaga Correct. ang paraan, no? HMO, and meron kang kakilala doon na may-ari ng ospital o may Yes. kakilala kang doktor doon sa ospital. Yun lang yung mga paraan para makatipid tayo sa hospital bill. Pero syempre, dito po sa iPro, pwede naman siguro natin yung mga doctors natin sa iPro. No? Very willing naman sila, di ba? Sila Doc Amiel. Marami tayong members. Very willing na magbigay ng mga discounts yung mga yan, and napakagagaling ng mga doktor po niyang mga yan. And then, sila Doc Ralph Oreiro. So may connection din naman dito sa cooperative natin. Pero ultimately, as isang kooperatiba, ang maibibigay po nating ang paraan sa inyo is through HMO. Yes. Sige, Tama. sir. Yun. So sir, parang syempre baka siguro yung mga nanonood sa atin, mga members, mga viewers natin dyan, wag ka parang napapaisip sila, ano ba yung parang magiging solution nila pagdating sa mga ganong situation. Kunyari, parang wala pa sila makikita kung anong HMO kanilang kukuhanin. Di ba sir? Parang pwedeng
paano ba nilang masosolusyonan kung ano yung current situation nila ngayon pagdating sa mga ganong case. Okay, kung ganun po ang case natin and tayo ay nagsisimula pa lang pagdating sa finance, medyo hindi pa ganun kalaki yung budget natin. Nakita natin na importante HMO, etc. kasi meron ka ng experience. Kung meron ka ng experience diyan, dapat kumuha ka na ngayon pa lang. Kasi alam mo na no? Parang wag mo nang hayaan na kapag nangyari uli, hindi ka handa. Tama. So kung ganun po ang inyong sitwasyon, gumawa po ng paraan ng iPro dyan para mabigyan ng solusyon sa mga nagsisimula. And kahit na hindi ka nagsisimula, kahit na may experience ka na, nakita rin po natin sa iPro yung isa sa mga pinakamura na mga HMO na po pwede nating i-take. And yan po ay nakalagay sa package natin sa tinatawag nating iPro 5-in-1. iPro 5-in-1. Oo, Sir EJ, i-post mo nga yung gwapong mukha ni Sir Gian dyan ng ating iPro 5-in-1 or ni Ma'am Mean, So sa iPro 5-in-1 po na yan, sa as low as 20,000 tuloy, 20 pesos sa loob ng isang araw, no? Sa 20 pesos na ikikip mo, 20 pesos na titipirin mo, isang coke lang yan sa loob ng isang araw or isang milk tea lang yan sa loob ng isang linggo. No? Yes. Tipirin mo lang yan, ito pong paraan para makatipid ka ng hospital bill ay mapapasayo na. Tama. No? Up to 60,000 sa loob ng isang taon per illness. So ayan po, makikita po natin. Yan po yung mga package natin. 6,997 para sa associate member, 8,997 po dapat yan para sa regular na member. No? So andyan po nakikita ninyo ang QR code at kung interested po kayo para dito makatipid sa ating mga hospital bill, mag-message lang po kayo dito sa atin sa iPro Cooperative Facebook page. Or i-scan nyo lang po yung QR code. Tingnan nyo lang po, ayan. I-scan nyo lang po yung QR code na yan, no? And pag in-scan nyo po yan, madadirect na po kayo. And nagagawa po tayo ng orientation every Tuesday. Kailan na? Tuesday, Thursday, sir. Ang schedule natin. Tuesday and Thursday. Tuesday and Thursday po, lunchtime. Lunchtime. No? Sobrang ano lang naman yun, sir. Sobrang bilis lang naman. So, habang kumakain pa, pwede sumabay, di ba? Tama. Habang para at least kahit pa paano, sa ating isa parang ano pa rin yun productive pa rin. At least may napapakinggan tayo ng mga ganong orientation or insights pagdating sa mga ganitong usapin. Di ba? Para kahit na sumusubo tayo ng pagkain natin sa lunch, may mapupulot pa rin tayo mga ideas or insights. Oo, tama. So yun po, no? Tomorrow, hopefully, kung napanood nyo man po ang replay na ito, hopefully tomorrow, ilalagay na lang po natin sa comment section below yung ating link ng registration. Oo, ng registration para sa ating orientation. No? Wag na po nating wag na po nating ipagpaliban ang pagkuha ng mga produkto na ganito kasi 20 pesos a day, napakamura lang po niyan, no? And lalo sa panahon ngayon na yung mga bilihin pa lang napakamamahal na, no? Taas na inflation, sir, no? Paano pa yung ganito? Dapat meron na po tayo nito para nang sa ganun makapag-focus tayo dun sa kumita Correct. pa tayo ng mga mas malaki pa. Tama. Dahil isa ba, sir, parang ito talaga yung though hindi pa naman talaga natin siya, for example sa akin, hindi pa ng personally na experience, pero kung talagang iisipin mo siya ng mas malalim and marirealize mo, talagang very important yung health talaga din natin. Kasi diba, sir, ito talaga yung natin yung number one na asset, diba, ang ating kalusugan. Kasi kung tayo mahina, hindi na tayo nakapag-work, so papaano na syempre yung, for example, may mga obligation tayo or gusto natin makatulong sa family, tapos mahina na tayo. So parang mas dagdag stress pa siya. Tama. Diba? So parang para sa akin, wag na nating hintayin pa or dumating sa point na may experience pa natin personally yung mga ganitong scenario kagaya ng binigyan natin example kanina bago natin mag-take action sa mga ganitong pagkakataon. Tama. 'Di ba? Na kumuha ng mga HMO. 'Di ba, sir? I agree. Yes. Kasi katulad nga noong nangyari sa akin, 'di ba? Yes, sir. Unexpected 'yon. Syempre, Correct. Kinukuha na. Marami na po kaming experience sa mga HMO. Si papa ko rin po noon ay merong HMO. Merong HMO siya na 5 years to pay. And then, after 5 years to pay, meron pang additional na 5 years. Okay. Meron din silang kinuha na mga grouping na HMO. And then, merong pasikot-sikot, Tama. hindi na ibigay. Parang ganon. Yes. Na-delay lang ng payment ng minsan, ala na. Tama. Parang na-waive na lahat. No? Ang ganda po dito, yung HMO na kapartner natin ay kooperatiba din, no? So nagke-care din sila para doon sa atin. Tama. Saka sir, very affordable siya. Oo. Oo.
Kadaming cover eh. Oo, 20 pesos. 20 pesos. Diba? 20 pesos sa loob ng isang araw. May investment ka na, may HMO ka, may insurance ka, may way ka pa para kumita, may credit line ka pa. Tama. Diba? So, ayun po. Hopefully, makita po namin kayo tomorrow lunchtime para po sa ating orientation ng iPro 5-in-1. Kung gusto nila sir malaman yung talagang details nitong ating package dito sa ating iPro Cooperative, no, talagang mag-message lang kayo diyan, comment tayo dito sa ating live na ito, and para ma-accommodate natin kayo diyan sa ating orientation bukas. Okay. Na lunchtime. Okay. Yan. So, sige po. So, yan. Ayan, so hopefully no, meron na naman tayong nakuhang insights or ideas dito sa ating session ngayon na kung ang focus ay kung paano makatitipid. Ayan sir, tama na, makatitipid sa hospital bills. Okay? So ayan, so sana sa susunod na session natin, magkasama-sama ulit tayo, and sa mga makapanood ng replay na to, hopefully nakakuha tayo ng insights and makapag-cope up sa atin o ma-realize natin kung gaano ba talaga kahalaga ang ating health. Diba sir? Talagang sabi nga, health is wealth talaga. Yun ang pinaka number 1 na mindset dapat natin. Kaya after na kwento ang session na to, matutulog naman po ako. Para makarecover. So, paano tayo makatitipid? Una, syempre, ilagay natin sa district hospital kung Yes. kaya naman, no? Pero syempre, may mga sitwasyon na hindi talaga kaya po doon. So, paano makakatipid? Ikalawa, maging owner ka ng ospital para meron kang discount, maging shareholder ka. Correct. Ikatlo, magkaroon ka ng kaibigan ng mga doktor and maging kaibigan mo yung owner para kahit papaano may discount ka sa doon sa mga rooms, etc. Pero kung wala po tayo lahat ng yan and hindi pa natin siya kaya talaga, meron po yung iPro 5-in-1, 20 pesos a day, may HMO ka na, may insurance ka na, all-in-one na po yan na financial solution para sa ating lahat. Yun yung parang sir, parang gawin nating tools kumbaga. Yun yung tool natin. Na nag-i-start. Kasi parang ayun, yung pagkuha ng HMO kasi sir, parang any age yan eh, di ba? Especially sa mga bata. Basta 12 to 75. Yeah. Depende sa HMO company. Yeah. Pero anyway, lahat po yan ay nasa orientation natin. At maraming salamat po sa inyong pagdalo, lalo kay Ma'am Maxima Ramon. Ma'am, magpa-APE ka na. Oo nga, paipira. Bigyan na natin ng oras yan para makakita medyo high blood na. Para makakuha ng gamot Alam na yung gagawin. na mas mahalaga. Correct. Na kinakailangan para sa kalusugan. Yes. Okay, so maraming salamat po mga ka-iPro, at parati po nating tatandaan Na ang kasaganaan ng buhay ay napagtutulungan. See you next week.